Conception sa akin is bakla ako. Straight talaga ako, guys. Misconception sa akin ng mga tao is sobrang saya kong tao, na sobrang dami kong kaibigan, at sobrang stable ko na sa life. Sana marami akong kaibigan na masasabihan ng mga problema ko. Kasi yung ibang tao, iniisip nila sa akin na, ay, okay naman ako, ay, ang busy kong tao. No one bothered to check up on me. Nung nag-start kasi ako sa pandemic, nagkaka-earn ako sa mga videos ko, tigpa 5K, tigpa 10K, ganyan. Tapos napapansin ko, wala na talagang ulam sa ref namin. And walang laman talaga yung ref namin always. So, okay, ako na bahala sa grocery ngayon, ako na bahala sa kuryente, ganyan. Sobrang little things lang hanggang sa palaki na palaki. Hanggang sa may opportunity ako dito sa Manila, doon pala magsisimula yung problem ko sa family ko. One day, mag-call sa akin yung parents ko, tapos sasabihin na makukulong na papa ko. So, bakit? Kasi daw may utang daw kami. Tapos, sakto pa na yung utang namin is ganun kalaki sa makukuha ko. Eh, syempre, ayoko makulong papa ko. Kaya, binigay ko. Tapos, nangutang ako. Doon na nag-start yung utang chronicles ko. Siyempre, since medyo malaki yung binayaran ko para lang hindi makulong yung father ko, like, kumayod ako, tinanggap ko lahat ng brands. Everyday, gagawa ko ng script, mag-e-edit ako, mag-shoot ako. Tapos sobrang busy ko that time na nagme-message sila papa sa akin kasi monthly sila nagme-message na saan yung pera, ganyan. Tapos, hindi ako nakapag-reply. Doon ko unang natanggap yung unang message ng papa ko sa akin na grabe ka magpasarap dyan sa buhay mo dyan. Kaya mong makita yung parents mo na naghihirap. Pero sige lang, gusto ko malaman mo na mabubuhay ka kahit wala ka. Sobrang sakit sa akin na kasi ginawa ko to para sa kanila. Hindi ako humihingi ng mga bagay sa kanila. Ako yung bigay ng bigay. Natatakot nga ako tawagin sarili kong breadwinner. Kasi si Papa, sinabi niya sa akin, huwag mo naman i-take credit lahat kasi nagwo-work ka. Gets ko naman yun, kaya hindi ko tinatawag sarili ko na breadwinner. Every month, nag-message siya sa akin na, hello, Jan, kamusta? Tapos, magre-reply ako. Tapos, yung afternoon always na nanghihingi. Never ako na-chatan ng kamusta lang. Never in my life naging close to me. Never in my life nakapagsabi ako ng I love you sa kanya. Never in my life sinabihan niya ako ng I love you. Na sobrang saya ko na anak kita. Wala ako narinig na ganun. Kaya, ayun, gusto ko talaga na sumali dito kasi hindi lang dream ko sa sarili ko na gusto kong maging kauna-una ang LGBT representation sa Big Four. Pero talaga mostly para talaga sa pamilya ko. Gusto kong malaman nila na sobrang mahal na mahal ko sila. Na sobrang mahal kita pa. I'm doing everything for you. Kahit wala man tong PBB or meron, gusto ko lang no, magiging okay kami ng papa ko kasi parang buong buhay ko to binibit-bit na. Hindi ko po mapigilang maiyak. Bilang malapit pong kaibigan ni Esnir dito sa loob, nasaktan din ako for him. And seeing him open this up, I'm just so proud of Esnir.